Ayan nga guys, at tuloy na tayo dito sa ating ginagawang pulata ng ating paniksay. Ito yung tubo na gagawin kong brace niya doon sa kanyang likurang ng pulata. Bali, binender ko na yan at ngayon ay kakatingin ko na para masukat natin doon kung gaano kahaba yung ating kailangan. At ayan, naputol ko na. Bali, dito yan nakalagay sa likod na ito ng ating kulata. Yan yung magiging pinakang design at the same time pampatibay na rin para hindi nag-bend yung ating ginawang kulata. Yan. Susukatan lang natin yan gamit itong chalkstone kung saan natin tatabasin. At kuha lang tayo ng straight na kahit anong straight dyan na gawin nating guide para maguhitan natin ang diretso at malaman natin kung saan natin papadaanin yung talim ng ating cutting disc mamaya para tuwid yung ating tabas. At yan guys, tabasin na rin natin tong ginuhita natin para makita natin kung fit siya doon sa ating paglalagyan. Ayan guys, at natabas ko na siya. Sukat lang natin dito sa ating paglalagyan. Ayan, okay naman. Ganyan ang magiging forma niyan mamaya. At dito naman ay tatabas naman tayo nung gagamitin nating sight niya. Yung front sight tsaka rear sight. Ito ay stainless na flat bar. Ang size nito ay 1/8 ang kapal at 1/2 ang lapad. Bali, kakating tayo niyan ng 2 piraso. Isa para dun sa harap at isa ay para dun sa huli. Ayan na guys, at nakapagtabas na ako ng 2 piraso. At ito guys ay forma na natin at i-welding na natin para maikabit na natin. Yan, kapag nailagay na natin sa tamang posisyon ay weldingin na natin. At shout out nga pala dun sa mga nagpapa-shout out kay Sir Arjon Manlapas, kay Masbate Hunters at kay Jonathan Ulang. Yan, shout out sa inyo. Ayan guys, weldingin lang natin yan una, huli, tapos yung kabilaan para matibay yung ating ginagawang frame o brace nitong ating paniksay. Ayan guys, dito na tayo sa kabila, weldingin din natin para mas matibay nga itong ating ginagawa. Ayan guys, naikabit ko na siya. Ganyan na yung naging forma niya. Yan. Yung mga ibang parte na ikinabit ko na nung nakaraan ay hindi ko na ipinakita sa inyo kasi mahaba masyado yung ating video. Ito yung kanyang yan, yung handle at saka yung kanyang kinabit natin ngayon. Ang susunod dyan ay ito, tatapalan natin tong mga butas ng tubular. Yung yan sa huli, tsaka ito ring nasa harapan. Yan, tatapalan natin para wala siyang butas. Ayan, kukuha lang ako ng ng plain sheet na kakatingin ko. Bali, ang gagawin natin ay 3 piraso para doon sa 3 butas ng ating tatapalan. Pero bago yan, ikakalasin natin tong pinakang baril dito sa ating pulata para mas madali tayong kumilos at makapag-welding.
Yan, meron lang yung isang tornilyo dyan sa ilalim at matatanggalan natin yung baril. Kaya nga tayo isukat lang natin tong ano, yung mga pang tapal natin dyan sa butas at kapag lapat na ay weldingin na natin. At tatabasin natin yung mga sumobra. Ganun lang yan guys, gagawin dyan sa tatlong butas na yan. Pagka may mga sobra, medyo papasadahan natin ng grinder para maganda yung lapat niya. At kapag lumapat na ay weldingin na natin. Para nga pala doon sa mga nagtatanong kung pwede daw ito sa pellet na bala, ay pwede naman po, kaya lang parang tiksay din po ang pagkakarga ng bala kasi wala tong butas sa hulihan. Baka isusok-sok nyo yung bala doon sa harapan at itutulak nyo nung pantulak ng tiksay papunta ron sa huli at magagamit nyo na siya sa pellet. Pero mas maganda po kung ang gagamitin nyo ay yung ball bearing kasi ihuhulog nyo na lang doon sa harapan. Kaya lang ang kaibahan nga lang po yung ball bearing kasi kapag itinungo nyo yung baril nalalaglag. Pero pwede naman pong lagyan nyo ng magnet doon sa may bandang huli ng ating baril para hindi siya malaglag. At yan na po, nandito na tayo sa gawing harapan ng ating ginagawang kulata. Weldingin lang po natin at nang matakpan yung kanyang mga butas. Ayan guys, konti na lang. May natira kasing maliit na butas dito. Medyo maiksi yung ating natabas. Dudugsungan na lang natin para totally wala siyang butas. At ganoon din, weldingin natin yung ibabaw para pag grinder natin mamaya, maganda yung niya, lapat niya. At yan lang guys, na welding ko na yung dito sa huli, dalawa at saka yung sa harapan. Yan. Ang sunod natin gagawin dyan ay papasadahan natin ang grinder para matanggal yung mga sobrang welding natin, yung mga nakaumbok. Tatabasin natin yan. At yung mga kantuhan na matatalas, papasadahan din natin yan. Pwede kayong gumamit ng bala ng grinder, yung bato, pero mas maganda yung umili kayo ng flap disc. Kasi yung flap disc humuhubog yan dyan sa ginagrind nyo. Kumbaga parang medyo magiging mas makinis yung kalalabasan niya. Kapag kasi ginamitan nyo ng bala ng grinder yan, medyo matalas pa rin yung magiging pinagtabasan niya. Ayan guys, tabasin lang natin lahat ng mga nakaumbok na yan para walang masasabit sa ating kamay sa balat at baka makasugat. At yan guys, pagka natapos natin yan, sa susunod yan, gagawa na lang natin yan ng mga design para medyo pumorma naman yung ating ginagawang paniksay. At saka lalagyan din natin ng yun nga, yung sight, ikakabit ko yung sight. Tapos gagawa natin ng bala at isisiro natin. Itong video na to guys ay hindi ko na pakahabain at tatapusin muna natin to dito at hintayin nyo na lang yung susunod nating update kapag natapos na yung ating ginagawang paniksay.
Ayan guys, ganyan lang yan. Ilalagay nyo lang yung ano, yung baril dyan sa kulata. Tapos may isa siyang tornilyo dito sa bandang gitna. At gagamit lang kayo ng ano dyan, Phillips screw para mahigpitan nyo yan. Ayan guys, at ganyan na ang ating resulta ng ating ginagawang paniksay. Ayan na. At sana ay magustuhan ito ng ating kakakuha.